akala ng mga rebelde ay ligtas silang makakapuslit sa kabundukan. Subalit ang hindi nila alam ay ang kagubatan ay ang tahanan ng mga Scout Ranger at sanay ang mga ito na makibagay sa kagubatan at manghunting ng mga kaaway sa gubat. Di nila akalain na merong pipitong sundalo ang tumugi sa kanila at sinusundan ang kanilang mga bakas, at isa na nga dito ay ang mandirigmang bisdak na si First Lieutenant Armando Bohol ng 31st Infantry Battalion. Dahil sa kanyang galit at dahil na rin sa ayaw niyang makantsawan ng mga rebeldeng NPA ang kanyang unit, ay buong tapang nitong pinangunahan ang tracking operations para mabawi ang mga armas mula sa mga bandido at para itumba ang mga ito. Talaga namang labis ang gigil ni Bohol sa mga ito dahil parang nabastos ang kanilang pride bilang sundalo sa ginawa ng mga rebelde. Kitang-kita nila kung saan ang ruta at kung saan ang withdrawal direksyon ng mga komunista dahil dumaan sila sa palayan. Ito ang sinundang lead ng grupo ni Bohol. Sariwang-sariwa pa ang mga yapak na kanilang nakita dahil sa napagod at napuyat ang mga terorista, kaya panay ang kanilang pahinga. Pagkatapos ng humigit kumulang 3 oras na pagsubaybay sa mga umeeskapong bandido, ay nakita nila ang mga ito na nagpapahinga. Hindi naman namalayan ng mga ito na paparating na sina Bohol dahil sa sobrang tahimik ng kilos ng mga ito at ni kaluskos ay wala kang maririnig sa kanila. Pumunta sa harapan si Bohol at gumapang papunta sa mas magandang pwesto upang may anggulo ng maayos ang kanyang baril. Ayon sa kanilang kwento ay nasa 20 ang nag-uumpok ang mga NPA sa ilalim ng isang puno. Ang tanging lugi lang nila Lieutenant Bohol ay mag-isa siyang may dalang rifle dahil puro caliber 45 pistol ang dala ng 6 niyang mga kasamahan. Dahil doon ay kailangang malapitan nila ng 25 metro ang mga kalaban para mapatamaan din ng mga naka-45 niyang mga kasamahan ang kanilang mga target. Dahan-dahan silang gumapang ng walang ingay at kaluskos na maririnig at hindi nga naaninag at naramdaman ng mga kalaban ang kanilang ginagawa. Kumbagay para silang tunay na musang na gumagalaw habang papalapit sila sa kalaban. Bulagain natin sila. Ako muna ang puputok. Yan ang instruction ni Lieutenant Bohol sa kanyang 6 na mga kasamahan. Nang maabot na nila ang 20 metro at puro damo na lang ang pagitan nila sa mga terorista, ay dito na nag-umpisang magpaputok si Lieutenant Bohol.